Mayo 28, 1967, na magulantang ang buong Pilipinas sa kauna-unahang kaso ng karumal-dumal na pagpatay na kung saan pinagpira-piraso ang katawan ng isang babae. Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, ay nais ko muna kayong batiin na magandang araw at welcome sa Dahmer TV. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalilimutan mag-follow at i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel at i-click ang bell button para updated ka sa mga bagong uploads. Si Lucila Lalu ay 28 taong gulang, isang negosyante, ang natagpuang wala ng buhay at putol-putol ang katawan. Nagkalat ang iba't ibang parte ng katawan nito sa Maynila. Unang natagpuan ang kanyang paa na pinutol sa 4 at pinira-piraso at ibinalot sa dyaryo. Natagpuan ito sa Malabon Street, Santa Cruz, Manila, malapit sa kanyang resto sa pagoda. At kalaunan ay natagpuan ang katawan nito na wala ng ulo sa isang bakanting lote sa kahabaan ng EDSA malapit sa Guadalupe Bridge sa Makati. Natagalan ang mga otoridad sa pagtukoy sa identity ng naturang babae hanggang ang fingerprints nito na nakuha mula sa kamay ng bangkay ay tumugma kay Lucila Lalu. At napag-alaman pang may lamang isang buwan na sanggol ang kanyang sinapupunan nang siya ay patayin. 4 na lalaki ang itinuturing na sospek sa krimen na ito. Kabilang na ang asawa na si Añano de Vera. Si Florante Relos, 19 years old, waiter sa pagoda at kabit di umano ng biktima. Nahuli ni Añano de Vera na magkayakap ang dalawa. Dahilan para kaladkarin niya ang asawa. Lumalabas na crime of passion o may kaugnay sa selos ang naganap na krimen. 2 pang lalaki ang sangkot sa krimen. Ang isa ay kinilalang si Jose Luis Santiano, 28 years old at isang dental student. At ang isa pang suspect ay head ng isang printing company, ngunit hindi na ito pinangalanan at napag-alamang karelasyon din ito ni Lucila Lalu. Napawalang sala sina Relos at De Vera dahil sa kakulangan ng ebidensya. Samantalang si Santiano naman ay umamin sa nagawa, ngunit agad din nitong binawi ang statement sa sumunod na araw, dahilan para hindi umusad ang kaso. Ang kasong ito ay nananatili pa ding isang misteryo dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng ulo ni Lucila Lalu. Kung gusto mo pang makanood ng kwentong gaya nito ay click na din ang Elsa Castillo Chop Chop Story na matatagpuan sa aming page. Yun lamang at maraming salamat.